Pumuelta ang ICC sa akusasyong pinondohan raw sila para imbestigahan ang Duterte drug war. Git ng ICC, hindi sila nababayaran. Narito po ang report ni Camille Samonte. Personal na nagpunta sa Ombudsman si Attorney Levy Baligod para dalhin ang joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating security at bagman ni Zaldico. Sila umano ang naghatid ng male-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at ilang pang opisyal ng gobyerno. Nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo. Nanindigan si Baligod na walang nag-uutos at nagbabayad sa kanila na malaking personalidad. Una nang itinanggi ng Malacanang ang aligasyon. Ayon sa palasyo, pangit at hindi pang-award ang script. Pero sa hiwalay na interview, giniit ni Baligod na wala silang script. Wala po kaming script na sinasabi at lalong-lalo na wala po kaming award na hinahabol. Sino naman po kami, no? Sino naman itong mga dating 18 sundalo para naman pabagsakin ang gobyerno? Nabanggit din sa affidavit si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na tumanggap umano ng perang nasa maleta. Kasama raw si De Lima sa mga meeting ng ICC investigators na nagpupunta sa Pilipinas kaugnay ng investigasyon sa drug war. Pero aminado si Baligod na nagkamali siya sa pagsama sa pangalan ni De Lima. Gayunman, nakatanggap pa rin umano ang kongresista ng paper bag na may pera. Error yun, no? On my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Laila De Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? Buwelta ni De Lima, mapamaleta man o paper bag, malinaw na imbento lang ang aligasyon. Whether maleta man yan o paper bag man yan o kung ano man yan na may pera. So I totally deny that. Siyempre nakakagalit na nakakatawa dahil andyan na naman yung mga kasinungalingan na yan at dinadawit na naman ako. Hindi na ba sila nagsasawa? Na ginawa na nila sa akin yan, yung mga pag-iimbento ng mga storya. Posibleng motibo raw ng pagdawit sa kanya ay ang pagiging aktibo niya sa impeachment complaints ni VP Sara Duterte. Nabanggit din nila si dating Senador Antonio Trillanes. Inutusan umano ang mga bagman na magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos. Panggastos daw ito ni Trillanes sa ICC investigation. Una nang itinanggi ng dating senador ang paratang. Sa isang interview, itinanggi naman ni Baligod ang unang pahayag na nakatanggap si Trillanes ng pera. I want to correct your predicate. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. No, sir. I said what I said was it was turned over to Trillanes supposedly for There was an implication, the attorney. use of Even the that. ICC investigators. Even with the 2 million turned over to Trillanes, nothing in their affidavit. Pero ito ang sinabi niya sa kanilang press con noong Martes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Pinabulaanan din ng ICC Prosecutor Office ang paratang. Independent daw ang kanilang investigasyon.
Nanggagaling din sa korte ang budget at dumaraan sa istriktong regulasyon. Maging si Ombudsman Boyeng Remulla ay nabanggit din na lang nakikipag-meeting umano sa ICC investigators pero wala pang pahayag dyan si Remulla. Si Vice President Sara Duterte hanga raw sa katapangan ng mga dating security ni Ko na inilabas ang impormasyong matagal na niyang alam. Ayon sa Ombudsman, daraan muna sa evaluation ang isinumiting affidavit ng mga umano'y bagman. Dito raw susuriin kung may sapat na basihan para mag-imbestiga. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.